Good morning guys. So for today's video, kasama ko ngayon dito yung tropa natin. Yan, si paring Alin doon. Shoutout sa iyo pare. Kasi ipapatry niya sa akin today yung motor niya. Dahil apparently, hindi raw pumapalo ng 100 or nahihirapang pumalo ng 100. Tatry namin ngayon, magpapalit kami ng unit para matesting niya rin daw yung motor ko. So ayan yung ADV niya, kitang-kita nyo naman, naka-top box pa. Good thing din kasi patatry ko yung isang ADV 160 na naka-top box kung ano yung feeling kasi kinukonsider ko rin na maglagay ng top box dun dito sa motor ko din. So yun, unang piga ko nga dito ay ramdam na ramdam ko na agad yung smoothness ng kanyang motor dito dahil bagong-bago pa nga to eh. Parang this time nasa 2,000 odo pa lang yung tinatakbo nito. So, dito sa mga part na to, hindi ko pa siya talaga ma-i-birit dahil tayo sa medyo lang ng mga sasakyan. Sabi niya kasi 80 km per hour lang yung nagagawa niya dito. Tapos, kapag sakay niya si misis niya ay 60 to 70 km per hour lang. So, para sa kasi it's not normal, di ba? Kasi parang kung ganun ay parang may diferensya nga yung unit niya. Anyways, bago siya magpalit pala ng ADV 160, yung dati niyang motor actually is yung Aerox 155. So, napakaganda rin kasi talaga ng Aerox. Ayaw niya nga rin sanang i-let go yun. Kaya lang, yung deal nila ng misis niya ay bili siya ng ADV kapag na-dispose niya yung Aerox. Kaya, na-let go niya na lang yung Aerox niya. Ini-explain niya nga dito sa akin na parang mas smooth daw talaga yung Aerox 155 compared sa ADV. Kasi nga, yung mga time na to ay parang disappointed siya sa ADV 160 dahil hindi nga daw umaabot na 100 ganun. So tapos sa akin naman sa side ko naman in-explain ko lang dito sa kanya na yes, mas smooth talaga yung Aerox kasi unang-una consider pa natin yung tires dahil naka dual sports tire nga yung ADV, samantalang yung belt sa Aerox ay naka street tire ganun. Tinetesting ko na nga dito yung motor. Okay, sa part na to binaba ko lang yung kanyang visor dahil medyo nakataas dahil medyo ano ba yan sa dragging para mas gumanda yung aerodynamics. O yan, tinatry ko na nga dito. Tapos dito sa part na to medyo nawalan pa tayo ng buwelo dahil ayan may mga sasakyan. Kailangan natin mag-overtake so nag-minor din tayo dito. Tapos ihataw naman ulit natin. So dito pa nga lang na part feel ko na lalagpas na to ng 120 or pwedeng umabot ng 120 km per hour. So ayan nga, makikita nyo na pumapalo rin yung motor niya ng 120 km per hour. Ayan o, 120 yung pinaka-top nito. Tapos, naka-on pa pala yung ano nito, yung traction control niya, yung HSTZ. Yung alam ko kasi mas powerful siya, mas nafe-feel kong more power pa siya kapag naka-off yung traction control. Kaya lang, hindi ko pa na-try. Siguro minsan or some other time ta-try din natin na naka-off yung traction control kung ano yung difference niya sa performance talaga, especially doon sa pinakadulo niya, sa top speed niya. So far guys, ito lang yung nakuha namin, 120 km per hour sa first try ng top speed ng motor ng tropa natin. So, ayun nga, tuwang-tuwa siya dito dahil pumapalo or re-reach din naman yung 120 km per hour na top speed. Yung unang pansin ko nga dito, akala ko 119 lang. Tapos, nung ni-review niya yung video, siya nagsabi sa akin na 120 pala. Then, tinignan ko, yun nga, nag-120 pala yung unit niya. So, yun lang guys.